Nakasugamat ka na ba sa balaang kasulatan kung mga pulong nga daw lisod kayong sabton? Mga pulong nga daw kontra sa atong kasinatian ug bugat paminawon. Nga usahay ikaw makapangutana. Unsa man gayud ang buot ipasabot nining tanan? Igsuon, ayaw kabalaka. Welcome sa programang Bible Hard Saying Made Easy. Usa kini ka programa nga nagtan-aw sa mga lisod sabton nga bahin sa Biblia ug nagahatag og klaro, yano ug masabtan nga pagsabot nga magapadulong kanato sa mas laom nga pagsabot ug lig-on nga pagtuo. Bible Hard Saying Made Easy. Dinhi atong hisgutan ang mga pulong ni Kristo nga daw lisod dawaton, ang mga pamahayag sa kasulatan nga puno sa kahulugan, ug atong ilhon ang tinuod nga mensahe nga gihatag sa Dios alang sa katawhan. Bible Hard Saying Made Easy. Dili lang masabtan, kundi mahimong giya, kahayag, ug kusog sa imong espiritual nga paglakaw. Ug karon, ania ang imong alagad. Sa makausap pa mga kapaglaom, mga kaigsuunan higala, balik ta sa atong bag-o nga namugna nga programa alang sa pagtuon sa pulong sa Ginoo, mao ang Bible Hard Saying Made Easy. Ikatulo na to karon nga hugna mga higala, mga kaigsuunan, mga kapaglaom, ug padayon ta ako nang hinaot nga padayon mo nga nagasubaybay sa ato nga pagtuon mga kaigsuunan. Sa gihapon akong ginatambay at timbaya ang tanan nga mga listeners karon sa ato ang Hope Radio dinhi sa kaumahan sa Northern Davao Mission, ug ang nag-stand-out pod sa ato nga Facebook, hinaot mga kapaglaom, mga kaigsuunan, nga dili mo mapulan sa pagsubaybay sa ato nga programa, no, nga ato ang nasugdan bag-o pa lamang, ug gani ikatulo pa ta karon nga adlaw sa ato nga pagtuon karon nga adlaw sa adlawng Miyerkules, pitsa 9 sa bulan sa Hulyo nining kasamtangang tuig 2025. So sa gihapon akong ginatimbaya ang tanan nga mga subaybay sa ato nga tulumanon sa tulo ka probinsya nga gisakupan sa Northern Davao Mission, sa probinsya sa Davao del Norte, sa Davao de Oro ug sa Davao Oriental. Ug sa ato nga mga field pastors ni ining tulo ka mga probinsya nga nabahin sa pito ka mga field 1 to 7, atong awhagon mga kaubanan ang atong mga kasilinganan, atong mga kaigsuunan, labi na nga daghan pod sa ato nga mga kaigsuunan nga doon na po'y mga pangutana mahitungod sa kalibog sa mabasa diha sa tekstos Biblia. Muna'y ato akarong sentro, although dili magita ingon nga kinibang dili magita ingon nga bright aning paghubad tungod kay dili man ni ato gipial o gigasa rin sa Ginoo, mga kaigsuunan, mga kapaglaom, ug base pod sa atong natun-an mora po'y atong i-share. Dili pud ta manghilabot o mo touch pa o mo tabok pa sa lain nga pagsabot nga wala na gyud gitugot pa o wala na gihatag sa Ginoo nato nga pagsabot, mga higala, mga kaigsunan na ato mga kapaglaom. So karon nga hapon o karon nga buntag atong ipadayon ang ato nga pagtuon alang sa atong bag-o nga namugna nga tulumanon, Bible Hard Saying Made Easy. Pas dili pa ako mong haniuon sa pagdukos to mga ulo niya, mga liupo ta, magampo ta nga to sa Dios. Dalaygon maluluyon sa limbahon nga Dios, tagya ikaw sa tanang mga butang, tagya ikaw labos tanan sa kinabuhi nga imong gipial sa matag usa ka namo. Nining tahamtak na sa kabuntago nagaduol usag kami kanimo. Ang mga pagpasalamat among iuli balik din kanimo o Dios.
o sa gihapon laom kami nga ikaw magauban sa among pagtuon karon sa imong mensahe, hatag ka namong kaalam nga langit nun tungod kay amo gyung giila nga wala kami o Dios mahimo kung wala ikaw. Pasabta kami sa mga butang nga among pagatukion, ug naghinaot kami o Dios nga kini makatabang sa among pagtubo espirituhanon ug makadugang sa among kalig-on samtang nagapaabot sa pagpadayag ni Ginisos. O sa hinaot o Dios kining among mga pag-ampo imong tubagon ug ikaw makig-uban kanamo niining usa ka oras nga pagpakigtuon nga ang nagapaminaw makasabot ug kaming tanan o Dios malig-on sa pagpangalagad kanimo. Salamat nga ikaw magadungog din ang pag-ampo o magitugyan lang madawat ng tanan sa ngalan ni Ginisos. Amen. So, sa ako nagikaingon mga kapaglaom, kining ato nga pagtuon dili gid ni ingon nga ako tungod kay magbase ra mapunta sa mga gitawag nga mga kaalam pod sa gigasahan ani sa Dios, particular na sa ato mga Bible scholars no sa Seventh-day Adventist Church nga naghatag og mga pangunahuna base pod sa pagtuon og mga referensya, base pod sa kasaysayan sa kapanahonan nga mo'y mo pamatuod mga kaigsuonan sa ato nga pagtuon. So sa ako nagikaingon, ang atong tun-an karon mag-base ta sa atong libro nga basahon Interpreting Scripture, Bible Question and Answer, no? Gikan kini sa Biblical Research Institute Studies, mo ni nga volume 2 nga libro. So kagahapon atong gitun-an mga kaigsuonan og atong gituki ang mahitungod sa Bible canonization ug ani ato ang nahisgutan kung giunsa gyud pagbuo sa Biblia, Old and New Testament, nga bisan sa kataas sa panahon nga lat-ang niini gikan sa isa ug ngadto sa usa nga kamagsusulat, atua igsuon nga nasabtan sumala sa natun-an nga nahimo ang pagkanunay sa Biblia tungod kay gipamatud-an sa uban nga mga magsusulat sa Biblia og ila kining ginakot o gigamit pod panahon sa ilaha nga mga pagwali. Hinungdan nga ang Biblia nga nahimo gyud nga gitawag nga canonical Bible, dunay 39 ka libro sa daang tugon ug dunay 27 ka libro sa bag-ong tugon. Total ni ana higala igsuon mga kapaglaom, dunay 66 ka mga libro ang tibuok Biblia. So sa ako nagikaingon, dili gid ta mo ingon nga kining ato ang pagsulti mo og gitukma mo giinsakto, apan ang hinaot ta mga kaigsuonan nga kung dili man 100% insakto, duol-duol gyud sa gitawag nga insakto mga kaigsuonan. Tungod kay ang ato nag-agad ta sa tabang sa balang espiritu sa pag saysay sa mga butang base usab sa mga nasulat sa mga Bible scholars. So sumala pas Mateo 7 bersikulo 7 kinsa tong matud pa ni Ginisos nga pangayo og kamo paghatagan, pangita og kamo makakaplag, pagtuktok og kamo pagaablihan. So atong pasalamatan usab ang ato nga mga nagtan-aw og naminaw sa ato ang programa dinhi sa Northern Davao Mission, partikular na niining usa ka tulumanon Bible Hard Saying with AC. Ato ang itimbaya, no, ang atong kauban sa buhat, Pastor John Michael Alcosero diha sa Boston District, si Randy Santa Maria, usa sa atong membro sa Executive Committee, o si Ma'am Geraldine Katso, no, si Pastor Raymond Cabardo, Pastor Benji Raso, o GKM Lifestyle Vlog, salamat nga ilhapod ay gisoy baybayan, si Leah Quaton, unsa man ning mga pangalan ning uban, no, Mi Sato Estrada, o si Ma'am Yula Pamisa Luquinte, mo kini ang mga, og si Benifer de la Piña, Pastor Vladimir Arliano Undalok,
Brother Ricky Moreno o kini si Luna. Luna. Sa po nga pangalan nga Luna. Pastor Jinggoy Katso, Niljan Diburo, Di Duro, o si Raymond G. Orsolano. Okay, salamat mga kaigsunan, kauban mga pastor sa inyo nga pagsubaybay sa ato nga programa. Karon nga buntag atong hisgutan na usab, sa dili pa ta mo touch gyud og mga tekstos Biblia. Posible ugma ato na maisgutan ang mga tekstos Biblia nga ato nga giunahuna nga hard saying ni siya, lisod ni siya sabton. Now, ang ato sang tun-an karon, how to choose a Bible translation. Unsaon na to pagpili sa nga basahon nga translation sa Bible, no? Kay importante po na kayo mga kapaglaom tungod kay ang Biblia karon dunay daghan kaayo nga mga translation. Sumala sa ato ang gitun-an sa milabay nga adlaw, ang original nga language nga gigamit sa pagsulat sa Biblia sa ato nga mga propeta mao ang Hebrew, Aramaic ug ang Greek, no? Aramaic ug Greek. So ang ato karon gisaligan nga ginabasa gani na natay Binisaya mga kaigsuonan nga gitawag na siya translation from the translation, no? Gitranslate na gikan pod sa translation kay nang atong Binisaya gitranslate naman na gikan pod sa English nga pinulungan. Unya ang English pod gitranslate na po na gikan gyud sa manuscript o kadto mga original nga pinulungan sa Biblia. Mo nang how to choose a Bible translation. Now, translation, ingon pa din translation into a modern language involves aiming at a moving target which has accelerated over the centuries. Now, English developing more quickly today than any time in its previous history. So, kung imong tun-an mga higala, kaigsunan mga kapaglaom, ang English puron nga language, kung ato yung tun-an, doon na po'y kalahian sa English sa nanglabay nga daghan ng katuigan. Muna nga, ang giingon din nga, some words have ceased to be used, others have changed their meanings. When a translation itself requires translation, it has ceased to serve its original purpose. Atong himuon nga, doon na naidaghang mga English word nga ni dili na gigamit karong panahon na. Ang uban nga mga English word nag-usab na ang mga meaning. So kung ang mahitabo nga ang translation itself kinahanglan pa nga i-translate, makaundang na sa pag-serve sa original, mao na'y makapawala sa pag-serve sa original nga purpose mga kaigsuonan. So kung atong hibaluan, while the King James Version is still one of the most widely used Bibles in the English-speaking world, ato hinumduman nga ang King James Version nasulat na na-translate na 1611. Its language is frequently no longer understood by modern people, particularly young people. Ato na hibaluan mga kapaglaom. Ang 1611 nga version o gitawag King James Version, ang English ana nga gigamit, Old English, nga usually dili na masabtan sa mga moderno karon nga mga sa atong moderno nga panahon, specifically sa atong mga young people. Tungod kay ang atong mga young people karon modern naman pod ang nahibaluan, no? Mao gani na nga ang ato gani mga batan-on karon og pure gid nimo Binisayon nga pagkasulti di na kaayo nila masabtan, no? Kanang ato ang kani adto para nang muhatag tag kwarta o miingon tas tong anak nga di ay 500. Pila na malampoy makasabot ana ron nga word nga miingon tag ni ay na kinyang 500. Ang uban magunahona nga tingali 50 pesos lang na. Pero sa atong panahon dali na sabton, pero sa atong panahon karon dili na nila mag-gate sa mga kaigsuonan, mga kapaglaom tungod kay ang lingwahe karon nagbari magod sa panahon nga
milabay na. So sa ingon usab ni ana, ang gitawag nga authorized version o King James version nga gitranslate 1611 dili na gid kaayo masabtan sa moderno nga panahon, partikular na sa ato mga batan-on, di ba no? So kung atong tun-an mga higala igsoon, ingon pa, the King James version is frequently no longer understood by modern people, particularly young people. So ang ato gyud nga himuon mga kaigsuonan, abi ninyo kung atong tan-aon, no, atong yung susihon sa balik ta sa karaan ng mga panahon. Nag-ingon din na the second half of the 20th century therefore has seen a proliferation of modern Bible version, meaning to say daghan nang niabot nga mga bag-o usab nga mga version o translation sa Biblia, while most of them had been produced by Protestant scholars, Roman Catholics, who in the past relied on the Douay Bible, published in 69, and have also produced a number of modern translation, no? The Knox translation ni atong 1956, the Revised Standard Version o Catholic Edition 1966, the Jerusalem Bible 1966, the New American Bible 1970 to 1983, the New Jerusalem Bible 1985, and the African Bible 1999. So in contrast to the Protestant Bibles, the Catholic Bibles all include 7 additional books, the Apocrypha, Tobit, Judith, Wisdom, Sirach, 1st and 2nd Maccabees, and Baruch. So kung tanaw ni mo ning mga translation karon sa Protestant nga translation o Protestant Bible, i-compare nimo sa Catholic Bible. Ang Catholic Bible naa sila'y 7 ka mga libro nga gi-addition gikan kini sa Apocrypha, kanang libro sa Tobit, Judith, Wisdom, Sirach, o kanang 1st and 2nd Maccabees o Baruch. So mao ning 7 ka mga libro nga ilang gidugang, nga ilang gikuha dito sa gitawag Apocrypha. Ang word magod nga Apocrypha means hidden, mga kaigsuonan. Wala na naapil panahon sa pagkanunay sa Bible, since nga dili siya tukma sa 66 nga nahimong canonize nga o na canonical, gitawag na itong canonical Bible. So doon na siya mga contradict. Hinungdan nga sa pagkanunay sa Bible, mga higala igsoon, kapag laom, wa maapil kining mga apocryphal book. Actually, dili ni kay pitura. Daghan kaini nga mga gitawag apocrypha. As well as some addition to Daniel and Esther. Furthermore, canon law of the Roman Catholic Church requires all Bible version to include explanatory notes. At hibaluan nga ang Catholic version nga Bible na sila yung mga explanatory notes, di ba? Na explanatory notes makita nimo sa ubos or doa pa magani sa last nga pages na yung mga explanatory notes. A number of annotated Bibles and study Bibles had been produced over the years, no? Muna ato ang masabtan mga kaigsoon. Now, adto ta sa matod pa din, there is no substitute for reading the Bible in the original language. But when that is not possible, the best way to get as close to the original as possible is to read a number of different translations. So dili da ita mo rely mga kapaglaom sa usalang ka translation, no? Kay matod pa din wa man gyud maka-substitute o makapuli sa pagbasa sa original gyud nga lengguwahe sa Biblia. Pero sa diha nga dili ni possible, nganong dili man possible? Una-una, dili kita tanan kabalo mobasa og Hebrew o Greek. Di ba? Gani, it talks a lot of years usa ka maka-cut-on ana, no? For example, sa Seventh Adventist Church, ang mga pastor sa Seventh Adventist Church mo eskwela usa sa kurso nga EB Theology, aron maka-graduate o maka-angkon gyud sa titulo nga pastor. Og niya ang 4 ka tuig nga pag-eskwela, Bachelor of Arts in Theology, naay mga subject din nga gitawag
gitawag nga Hebrew 1, Hebrew 2, Greek 1, Greek 2. Kana mga kaigsuonan, mga higala nga kapaglaom, maunay pagtuon, pagbasa, pagsulat o pag-translate, no? Pag-translate sa pinulungang Hebrew o sa Greek. Unya, dili kitang tanan nakaeskwela ni ana. Partikular na sa ato mga kaigsuonan diya sa mga lokal nga iglesia. Wala man na sila matagae untaon og intawon og panahon o pribilehiyo nga makaadto pod sa eskwelahan. Di ba? So mao nay nahitabo nga sumala pa wala gyud ikapuli. There is no substitute for reading the Bible in original language, but when that is not possible, the best way to get close to the original as possible is to read a number of different translation. So bot pasabot mga higala igsuon, mas maayo di ay nga daghan ta og mga Bible version sa ato mga balay. Sa among balay daghan kog mga linya nga mga version sa Bible tungod kay ato man ang gina-compare, ato gyung ginatan-aw asa gyud ang pinaka-closer nga pagka-translate from the original language. Ingon pa din, the advantage of using various translation is that in this way we can catch a glimpse of the richness a word may have in the original Hebrew or Greek. So ang advantage di ay sa paggamit o nagkalain-laing version sa Biblia, pinaagi niini atong unsa man ni kanang word nga catch o madakpan nato ang buot gyud ipasabot sa mga gusto natong masabtan diin gikan gyud sa original nga Hebrew o Greek. Furthermore, the different translation may provide different solution to difficult texts, no? Sa padayon matud pa ang nagkalain-lain nga translation maka provide pod og kalain-lain nga solusyon ni adtong lisod nga mga teksto mga kaigsuonan. Now, matud pa din the Bible translation, the whole Bible has been translated into 429 languages. The New Testament into a further 1,144 languages, and portion of the Bible into a further 862 languages, making a total of more than 2,400 languages. Sumala pas Bible Society record full 2007 page 8, no? Pahina 8. So nay gitawag mga kaigsuonan type of translation. There are types of translation. Number 1, first we need to recognize that there are two basic types of Bible translation. Na ay dunay duha nga basic kaayo nga matang sa pag-translate sa Biblia. Number 1, the formal equivalence or literal translation attempts to translate the text word for word as close as possible to the original. So the first types of translation mga kaigsuonan kaning gitawag the formal equivalence or literal translation nga gisulayan nila pag-translate ang Hebrew o Greek nga gitawag og word for word as close possible to the original. Unsa may example ni ini nga mga version mga kaigsuonan? Ang kanang authorized Bible gitawag nato King James Version 1611. Amo na nga mga version dayon the Revised Version 1885, the Revised Standard Version 1952, the New American Standard Bible o NASB 1971 or the English Standard Version 2001. Mao ni sila ang mga version nga gitawag the formal equivalence or literal translation, no? Literal translation. Ang ikaduha mga higala, mga kapaglaom, the dynamic or functional equivalence translation is not so much concerned with the original wording as with the original meaning and the impact it had on the original readers. So kini di ay dynamic o functional equivalence, dili ni sila particular sa word for word nga pagka-translate. Ang ilaha nga pagka-translate mga kaigsuonan
ingon pa din is not so much concerned with the original wording as with the original meaning and the impact it had on the original readers. So dili sila particular gyud sa gitawag nga word for word, no? Unsa man ni nga mga Bible o kini nga version kining gitawag NIV o the New English Bible 1970, the New International Version 1978, the Revised English Bible 1989, the Good News Bible or today's English Version 1976, and the Contemporary English Version 1995. Mao ni sila ang gitawag nga the dynamic or functional equivalence translation. But pasabot, they translate the Bible not word for word, but ilahang gi-translate into meaning. So mao na ibot pasabot mga kaigsunan. Now, what is often considered a third type of translation, gitawag ni siya the paraphrase Bible, is more of commentary than a translation. Napoy pipila kaning gitawag nga paraphrase Bible. Ang more of a commentary ni siya kaysa pag-translate. It seeks to reinstate or restate the simplified but related ways the ideas conveyed in the original language. Abot pasabot nga kanang word nga paraphrase mga kaigsunan, ilang sa man kana bang kidungagan aron gyud nga katupang original nga words, ila pag yung dungagan aron gyud sayon siya nga sabton. For example, kining Colosas 2 versikulo 9. Ang Colosas 2, Colossians 2:9, matod pa din for in Him dwells all the fullness of the Godhead bodily. Sumala sa New King James Version. For in Him dwells in the fullness of the Godhead bodily. Kinsa man in Him, si Jesus Christ. In the message expanded to everything. Matod pa sa diya nga gi-expand na kini siya. Ing-ani na siya nga pagkasulti. Everything of God gets expressed in Him. So you can see and hear Him clearly. You don't need a telescope or a microscope or horoscope to realize the fullness of Christ and the emptiness of the universe without Him. So ing-ana na nga pagkasulti, no? Nataas na siya. Kaya nga naman ang original nga word or original nga translation from the original language gi-expound pa pag maayo mga higala igsuon aron kuno sayon sabton. So mao nay gitawag nila nga paraphrase. So the first two types of translation are generally done by committees. So atong sabton unsa man tong first two types ka translation? Una, katong formal equivalence or literal translation, no? Sunod, ang gitawag nga dynamic o functional equivalence. Usually sa pag-translate ni ani higala igsuon mga kapaglaom, that was done by committee. Dili lang usa ra ka tawo. Dunay committee nga nag-translate ni ini. While paraphrase are done by one person who is skilled in literary skill but not necessarily in biblical language. So lahi sa paraphrase tungod kay gihimo na sa usa lang ka tawo nga dunay siya skill sa gitawag literary style but not necessarily in biblical language, di ba? So ato po daing bantayan mga higala igsuon tungod kay naa poy mga paraphrase, no, nga Bible. Now matod pa din no translation is completely without interpretation. Wala kunoy sa mag-isaktong binisayaan. Walay paghubad nga kompleto kung walay pagsaysay o pagsabot, no? Mo na ibot pasabot mga kaigsunan. So atong palapdan pa ang pagtuon sa duha ka type sa translation sa Biblia. Kaning gitawag the formal equivalence translation. The advantage of a literal formal equivalence translation is that it comes closest to the original text and it allows readers familiar with the original languages to see how idioms and rhetorical patterns are rendered.
So ang nakanindot na iniining gitawag formal equivalence translation, ang naka-advantage na ini tungod kay nga naman duol ni siya, no? Duol gini siya gikan sa original nga original nga pinulungan. So the major weakness of a formal translation is that a word-for-word translation produces some awkward sentences and can at times be misleading. So but pasabot naa po dili maayo niya tungod kay nga naman ang iyang major nga weakness ani mao nga ang word-for-word translation mahimo siyang awkward sa nga sentence, no? For example, sa Genesis 12 verse 19. Sa King James Version o sa Authorized Bible 1611 nag-ingon, "Why saidst thou, she is my sister? So I might have taken her to me to wife." So ato nakita nga awkward tinuora siya. Kay nga naman gitranslate ka na bang gitawag na to nga literal siya nga translation. Mo na nga pagkasulti mga kaigsuunan. So, mo na giingon sa King James Version, literally what the Hebrew says. But it is not good English, matud pa din eh. In the New Testament, King James Version translate Tito o Titus 3:13 as looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior Jesus Christ, thereby splitting the terms God and Savior and making one refer to the Father and the other to the Son. So kung imong ang King James Version sa Tito 2:13, ang sentence mga higala igsuon, mga kapaglaom, na separate na ang God and Savior nga nakapahimo noon nga ang God nag-refer sa Amahan and the other is nag-refer dito sa Son, nga instead nga ang God and Son usara ang but pasabot din ha mao si Ginisos. So according to Greek grammar, however, the text should say looking for the blessed hope and the appearing of the glory of our great God and Savior Christ Jesus. So showing that Jesus is both our God and our Savior. So mao ra nay weakness pod sa gitawag nga kana bang literal translation, no? Gikot na to, gikuha din ang duha ka mga teksto nga nahimo siyang awkward sa diha nga gitranslate into a literal translation mga kaigsuunan. So nevertheless, for serious Bible study, it is best to select one of the newer formal equivalence translation such as the Revised Standard Version, the New King James Version, or the New American Standard Version. Maunay gi-suggest nga mga version nga nindot gamiton kining gitawag nga formal equivalence translation, no? So arita sa gitawag the dynamic equivalence translation. An advantage of dynamic functional equivalence translation is that it is easier to understand. Atong balikon ha. Ang una, formal equivalence translation mga kaigsuunan, duol ni siya sa original nga lingwahe, apan ang weakness ani awkward ang iyang nga sentence diya sa English. Muna nga doon apoy gisuggest dinhi or sabani kana bang gitudluan ta nga ang formal equivalence translation nga maayong basahon kining the Revised Standard Version, the New King James Version, or kining gitawag New American Standard Version. Okay? So atong balikan ang dynamic equivalence translation. Ang advantage ani mga higala, mga kapaglaom, an advantage of dynamic and functional equivalence translation is that it is easier to understand. Its major weakness is that it involves small interpretation by the translators as indicated by the variant translations of many Bible passages. So, ang advantage niya, tungod kay sayon siya sabton. Tinuod man na, no? O sabton, pareha atong New International Version. Sayon to siya sabton, no? Dali nimo masabtan, tungod kay ang English usab nga gigamit, simple pud siya nga English,
ang gigamit. Ang ihalang weakness ani, mga kapaglaom, it involves more interpretation by the translator. But pasabot nga, ang iyang weakness, sayon sa sabton, apan naapil din ang daghan nga interpretation sa nag-translate ni ining gitawag dynamic equivalence translation, di ba? So for example sa the time period in Daniel 8:14, no, Daniel 8:14 in Hebrew is literally 2,300 day or 2,300 evenings, mornings rather than days. Originally daw higala igsoon mga kapaglaom sa Daniel 8:14, ang imong mabasa da 2,300 evening, mornings rather than days. Sa New International Version, ang gigamit din 2,300 evenings and mornings. Sa lain usab sa TEB, however, translate it as 1,150 days based on the interpretation that these are evening and morning sacrifices. So kung imo ni siyang tan-awon, pareha ra gihapon ang buot pasabot. Ang usa gitawag natog literary translation, samantala ang uban gitawag siya dynamic equivalent translation, no? Naanay nabutang din nga interpretation sa gitawag nga kining mga translator sa Biblia, no? Sa Biblia. So when giving Bible studies with a dynamic equivalence translation, care needs to be taken that the translation does not undermine the Bible study. For example, the NIV and CEV will not be helpful when sanctuary truth is studied in the book of Hebrews because they use the incorrect term, most holy place. In Hebrews 9, 8, and 12, and 25, instead of sanctuary, which is used by the instead of sanctuary, used by REV and NEV. So, when it comes, butan na to, sa topic sa sanctuary, kini daing New International Version o kining CEV, dili siya makatabang kayo sa pagsabot sa kamatuoran mahitungod sa sanctuary. Tungod instead nga sanctuary ang ang gamit original ito nga translation, nagamit siya og most holy place. So whichever translation is used, we need to keep in mind that no translation is completely without interpretation. Therefore, we need to understand the strengths and weaknesses of its translation. So, matod pa din, most of the Greek manuscript were found in monasteries, libraries, or ancient churches in Egypt, the Middle East, and in Europe, no? Kung atong sabton mga kaigsunan, ang most Greek manuscript maato daw nang makitaan dito sa monasteries o library sa ancient churches sa Egypt, sa Middle East ug sa Europe. Diha nimo na gitawag na codex, naapod gitawag Codex Vaticanus, 4th century, though to be the oldest nearly complete copy of the Greek Bible in existence, is believed to have reached Rome in 1483. So mao ni karon, ano, ang atong gitunan. The underlying text, a second criterion concern the underlying text from which the translation is made. No, the first complete English Bible, the Wycliffe Bible 1380, was a translation of the Latin Vulgate, an early 5th century version of the Bible in Latin. So the Vulgate became the standard Bible of Roman Catholicism. No? So during the Counter-Reformation, the Vulgate was reaffirmed by the Council of Trent as the sole authorized Latin text of the Bible. So during sa Reformation, gi-declare ni sa Roman Catholicism o Roman Catholic nga ang gitawag nga duway of Latin Vulgate as official, maura gyud ang Bible nga authorized ato nga panahon, mga kaigsuonan. So the Douay Rheims Bible and the Ronald Knox translation were made from the Vulgate. In other words, they are translation of a translation. Subot pasabot mga kaigsuonan nga
ang kini di ay nga mga version nga sa Biblia dili na gitranslate gikan sa original nga Hebrew o Greek, kundi gitranslate na gikan pud sa translation gikan ni atong Latin Vulgate. Dito sila nagtranslate nga ilang gi-English mga kaigsuonan nga pagka sulat. So the New Testament of the Standard Protestant Bible from Tyndale to the King James Bible were all based on the received text, no? Received text. Today, there are over 5,000 Greek New Testament manuscript fragments attested, and many of the earliest papyri came to light only in the last 100 years. So, the same is true of many Old Testament manuscripts until the discovery of biblical texts from the 5th century AD. The Cairo Genisa in the later half of the 19th century, the oldest Hebrew Old Testament manuscript were occupied about a millennium after Christ. So with the discovery of the Nass Papyrus in 1902 and the Dead Sea Scrolls in the beginning 1947. So most modern version take advantage of newly discovered Old and New Testament manuscripts. So arita sa ani nga pagkasulti mga higala, mga kaigsunan. Ang moderno kuno nga version sa mga Bible karon take advantage of the newly discovered Old and New Testament manuscript. Unsay may pasabot ani tungod kay ang mga bag-o karon nga version sa Biblia naa sa advantage tungod kay kumplito na ang pagkabuo sa gitawag nga manuscript. Mayon nga itag manuscript ang original gyud nga sulat gikan sa mga propeta. Nabuo na. So kung ang mga bag-o karon nga translation nga mogawas, mas advantage na siya kay sa karaan sanglit buo naman ang manuscript, mga kaigsuonan. So mao nay angay na to nga sabton, mga kaigsuonan, no, sa ato nga. So the intended audience, arita sa gitawag the translators. Another factor to consider is the competence of the translators. Just because someone publishes a translations of the Bible does not mean that the translator is competent for the task. In general, it is best to use translation done by committees rather than individuals. So ing ani, mga kaigsuonan, atong balikan ang just for example sa gitawag nga 1611 nga Bible. Kung tanaw nimo ang 1611 nga Bible, the first gitawag na to og formal equivalent translation. Ilang gisulayan pag-translate ang original nga to sa English, mga kaigsuonan. Kung imong i-compare sa bag-o karon nga panahon, mas competence ang mga Bible scholar karon sanglit moderno ang ilang panahon nga naabtan o pagtuon sa original language. Mao na nga sa panahon sa 1611 nga Bible higala igsuon, i-compare nimo ron sa bag-o nga mga translation, dunay kalainan. For example, kani ako ra po ni nga pagtunog, ako pong nakuha panahon sa pag-eskwela sa college ug sa masteral. For example, kanang sa Leviticus, no, kung imong basahon sa Levitico nga Bible o sa gitawag Old King James Version, sa Levitico kapitulo 11 kana bitang word igsuon nga pareha aning gihubad sa Good News Bible o Maing Balita nga Biblia nga pato, di ba, no? Pato or itik, no? Kung atong basahon diha sa Levitico 11, mahitungod sa mga langgam nga gidili sa Ginoo, no? Naay atong mabasa din nga pareha din akong gigunitan kuan man maayong balita man nga Biblia ang binisaya atong sugdon ra gud ni Levitico 11 mga bersikulo 13. Mao kining mga langgama ang dili ninyo makaon kay hugaw, ang agila, ang gripon, ang ismerihon, ang banog, ang tanang matang sa mga manaol, ang uwak, ang abistros,
pungaw, ang laro, ang tanang matang sa ananangkil, ang ngiw-ngiw, ang gamaw, ang lapay, ang itik. Tanawar ko nang sa versikulo 18, ang itik, no? O dito sa Old English, Old King James Version, imong babasa dito nga swan, di ba no? Swan. Na imo nang i-compare sa mga bag-o karon nga translation, dili na swan dito. Ang imong mabasa dito mga kaigsuonan, mga higala, white owl na instead of swan. Kaya nga naman, sa ila magong panahon, sa pag-translate, sumala po sa akong nabasa, sa ila magong panahon, sa pag-translate nila anang word sa Hebrew nga tisimeth o tisimeth, unsa man nga langgam, no? Maglisod sila pag-translate ana sa ilang panahon, unsa na nga langgam. Aron lang yun makumplito, nga mahuman gyud ang pag-translate sa Bible, gibutangan dito og swan dito sa King James Version nga karaan. While kung imong i-compare karon sa New King James Version nga Bible, dili na dito swan ang imong mabasa, kundi white owl na, no? White owl na. But pasabot mga kaigsuonan, kani miingon tag the translator, ay ana magina, no? Do na may ang kana magong pagtuon mga kaigsuonan, dili mo gud static kundi progressive man na siya. But pasabot nga niadtong panahon na mga scholar sa 1611 dili pa gid sama ka maayo sa Hebrew pinulungan i-compare sa mga bag-o karon nga mga Bible scholars. Mao na nga ang mga translator, mga kaigsuonan, kung imong tan-awon lahi itong mga tuiga karon, so mo na ingon din nga mas advantageous ta kung magtuon ta sa mga bag-o nga translation sa rason kumplito na ang manuscript, unya mas taas na og kahibalo ang mga translator sa moderno nga panahon o sa niining mga bersyon na, just like sa New King James Version, kay i-compare atong Old King James Version. So ingana mga kaigsuonan, no? So hinaot nga ato ning nasabtan. In general, it is best to use translation done by committees rather than individuals. So sa katinibukan, mas recommended ang paggamit ni adto mga translation nga gitranslate by committee kay ni adtong usa lang ka tawo nga nagtranslate mga kaigsoon. Also, all translator reflect the presupposition of the translators, no? Kana bang mga pagpanglantaw sa gitawag ng mga translator. So, intended audience. The intended audience. Some Bible translation are produced with a specific audience in mind. For example, the TEV made a special effort to be readable by someone whose first language is not English. No? Muna po ning ani mga kaigsunan. Now, adto ta sa summary. Hapit na ang ato nga panahon. There is no substitute to being able to read the Bible in the original language. When that is not possible, several translations should be compared with one another to make sure that text says the same in English as in the original language. So, sa pag-summary sa ato nga pagtuon karon, wala gyoy substitute ni adtong original gyud nga Biblia, original language. Pero dili na siya possible, particular na sa wala magtuon sa Hebrew o sa Greek. So ang muhimuon nato mga kaigsunan, kinahanglan ta nguliksyon og several translation nga aron makumpare nato sa usag-usa nga pagbasa, aron makita ginato, madakpan ginato ang insakto nga pagka-sulti gikan sa original. In order to evaluate a translation, it is helpful to know what type of translation it is. Aron pod nga ato pong evaluaton unsa nga translation, usapod nga makatabang nini ato pong ato pong hibaluon unsa nga klase sa translation na, whether it is gitawag the formal equivalence translation or dynamic equivalent translation, katong literal or more in meaning mga kaigsuonan. So what the underlying text was, who the translator were, and what intended audience
they had in mind. Subot pasabot ang mga translator po di ay nag-agad po kinsay ilang audience o gitbang kinsay ilang mga readers, no? Several good translations should be compared with one another to make sure the text says the same in English as in the original language. So, for serious Bible study, it is best to use a literal translation that comes as close to the original text as possible. Alang kuno sa seryoso nga pagtuon sa Biblia, mas labing maayo nga atong gamiton ang literal translation that comes as close to the original text as possible. Example nga ni nga mga version kining gitawag RSB, NASB or ESV or NKJV, no? Mao ni nga mga kaning Revised Standard Version, New American Standard Bible, English no Standard Version ug New King James Version, as well as more dynamic version that translate more the thoughts than the words of the original text. No, mao ni for preaching and teaching in church, a version should be used with which the listeners are familiar. For example, for personal and family devotion, a good paraphrase may sometimes be used. Paraphrases, however, should be avoided in Sabbath school or in the pulpit. So, kanidi mga paraphrase Bible, mga kaigsuonan, should be avoided in Sabbath school or in the pulpit. So, finally, there is no all-purpose based translation. No single translation can fit all needs. However, understanding the various Bible version and how and why they were translated is a means of helping one to know how to make the best use of them. So, sa katapusan mga kaigsuonan, there is no all-purpose based. But pasabot nga, mabitaw nga gitudloan ta nga manguleksyon ta og daghang version sa Bible, no single translation can fit all needs. Walay usa nga translation nga mo fit sa tanan nato nga gikinahanglan. However, understanding the various Bible version and how and why they were translated is a means of helping one to know how to make the best use of them. So muna nga kung wala pa tayo mga kalaing version sa Bible, mga kaigsoon, atong sugdan di ay atong sugdan sa pag atong sugdan sa pag pagpangulikta karon, butang natos bookshelves para nga ato gyud masugdan ang pagtuon. Bueno, mga kaigsoon, dili na jud motugot ang oras sa atong pagpanag-uban sa kahanginan. Ako temporaryong manamilit, uban apan mobalik ko ako sa sunod higayon sa susamang takna o programa. Ug sa ngalan na lang sa katinibuk ang pwersa sa Hope Channel Northern Davao Mission, sa atong administrator ug sa tanang department director sa NDM office, and most of all Jesus Christ, the great provider, the divine executive producer, sa gihapon kini ang inyong ubos nga alagad kapag laom Pastor Bibilari Labang. Kanunay nga magaingon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw o pagsuporta sa atong programa. Samtang kita magapadayon pagsibya sa paglaom nga ang Dios mobalik hangtod sa sunod higayon na usab dinhi lang sa Bible hard saying made easy. Maayong buntag ug ang Dios magapanalangin kanaton tanan mga kaigsuonan.